Hello guys, welcome to this video. Follow my accounts na guys and subscribe to my channel and I'll get back to you. I'll do the same to you. That's 100% legit guys. Today is June 3 guys. Katatapos ko lang gumawa ng multiple content guys. And dahil may natitira pa akong energy guys, nagtry nga akong applyan itong si FT Lending guys. FT Lending? Yes, FT Lending loan apps na madadownload sa Google Play Store guys, yes. Paano nga ba ako nag-apply kay FT Lending? Guys, please watch this video guys until the end. Kahit na bulol-bulol ako guys, kayo nang bahala mag-adjust guys, okay? Dahil in this video guys, may matututunan kayo sa akin. Paano nga ba ako nag-apply kay FT Lending guys? At talaga namang joke ko na naman guys ang pag-apply kay FT Lending like PXP loan app because pareho sila guys humihingi ng 5 reference number. Pagka ganyan naman talaga guys na ang loan platforms ay humihingi ng napakaraming reference number guys, medyo hindi ko sineseryoso guys. Pero pagdating naman sa personal information guys, seryoso naman yan guys. Hindi naman pwedeng magsisinungaling tayo guys sa pagdating sa personal information. Bahala na si Batman. Kailangan para sa akin guys, kailangan sa pagbibigay ng personal information, truthful naman tayo dyan guys. Dito lang guys, pagdating sa 5 reference number, talaga namang dino-joke ko na lang yan guys. Bahala na si Batman kung ma-approve o ma-disapprove kasi ayoko rin naman guys magbigay ng contact number ng mga taong kakilala ko, no? Siyempre, alam ko naman sa sarili ko guys na no matter what, magbabayad naman ako on time at hindi na kailangan ng reference number at napakarami pa talagang reference number guys. And isa pa, kung tayo'y mako-compromise naman sa pagbabayad guys, siyempre ayaw naman natin namang damay, no? Kaya sinubukan ko nga na naman guys na magbigay ng 5 reference na walang kawenta-wenta guys. Sa video ito guys, hindi na ako masyadong mag-attach ng screenshot guys ha. Balik for security reasons na rin guys, balik ko kwentuhan ko na lang din kayo. Pero guaranteed naman po na pawang katotohanan at purong katotohanan ang aking ikukwento guys. Sa aking pag-apply guys, dito tayo mag-umpisa sa... Wait guys ha, may mga lamok guys eh. Kaya minsan guys, kaya malikot ako minsan maggawa ng content kasi may mga lamok guys. Ang liliit ng mga lamok pero grabe yung kagat guys. Ang masakit. Masakit na makate. Pag open mo nga ng FT Lending loan platform loan app guys. Loan platform loan app, bahala si Batman. Meron nga siyang ganito guys. Welcome to FT Lending, blah blah blah. Contacts. Nag-shortcut na naman ako tapos babalik sa umpisa. Siyempre kailangan, gusto nilang ma-access guys ang contacts, phone number, personal information, camera, location, SMS. Pagka ganito yung loan platform guys, kayo nang bahalang dumiskarte kasi ang gadget naman natin ay may mga security features yan guys. Kailangan pag-aralan nyo kung paano gamitin yung mga security features ng gadget nyo guys ha. Pagdating sa mga ganitong platform guys na gusto nila ma-access ang kabuuan ng iyong gadget. Yon, kailangan pa nilang ma-access ang installed application mo. Etong ginamit kong Android phone ko guys is malinis talaga to guys. Ang naka-installed lang dito ay Firefox. Wala dito yung mga wallet ko guys, yung mga e-wallet and online banking ko, wala dito guys. Nasa kabilang gadget yon guys for security purpose. Yes. At pagdating sa mga contacts number guys, ang mga contacts number ko guys ay nung panahon pa ng hapon. Kailangan guys malinis yung cellphone gadget na gagamitin nyo guys pag nag-a-apply kayo sa mga ganito ha, para iwas kompromiso guys sa inyong buhay-buhay. Isa pang guys, ito i-add ko na rin guys ang basta naman ng oras kakabigay ko ng advice. Basta siguraduhin yung malinis ang inyong cellphone na gagamitin guys pag ganitong nag-a-apply kayo sa mga ganitong platform. Sabi nga dito introduction ni FT Lending, the limit recyclable and upgradable. The credit limit can be restored with each repayment and increase gradually with a good record. Gradual reduction of interest rates. The interest rate will be gradually reduced as you keep a good credit. Habang tumatagal daw, kung maganda ang repayment record mo is pababa daw ng pababa ang kanyang interest fees.
Flexible and optional repayment periods. Repayments are made according to your schedule and can be made in multiple installments. Ang pinili ko dito guys is twice a month, every 5th and every 25 of the month. Apply now. The maximum revolving credit limit is 30,000. Sabi nga nila guys, revolving credit daw tong CFT lending, kaya nagka-interest ako. Apply now guys. Sabi ko nga sa inyo guys, hindi na ako masyadong mag-attach ng screenshot for security purpose, pero kukwentuhan ko na lang kayo. First, in-enter ko yung cellphone number. Second, nag-antay ako ng OTP. And then, nilagay ko yung OTP guys. And then, set password. Syempre, hindi na ako nag-try kung legit ba yung password nito guys. Hindi, basta nag-enter ako ng mahirap hulaan na password guys. Kailangan lang guys letters and numbers. Bawal ang any special character or basta letters and numbers lang guys. Ang ginamit ko guys is isang capital letter and then small letters and then numbers. And then okay na. Dito, purpose of loan, may mga option kayo dito guys, business, ayan, kayo na, basahin nyo na to guys kasi i-attach ko naman dyan. May mga pagpipilian kayo kung para saan yung loan na sabi nga purpose of loan. Ang pinili ko dito guys, para magkaroon na rin kayo ng idea guys, ang pinili ko dito is business development. Bilis-bilisan na natin guys at mahirap mag-upload ng napakahabang video ha. Yun, and then, eto guys, pakita ko na lang sa inyo, kailangan yung fill upan to guys. Yan, pakita ko na lang sa inyo tong screenshot, kailangan yung fill upan to guys. And then, yan. Yun nga, and then, yan, lahat yan guys, kailangan yung fill upan yan guys. Pakita ko na lang sa inyo guys ha, kayo nang bahala mag, number of children ko, of course 2. And then, yung address nyo guys, residential address. Ang importante lang naman dito guys is, maipakita ko sa inyo kung, kasi minsan ang inaabangan nila kung anong ID ba ang kailangan sa pag-apply dito. Yung mga, ito mga basic naman na itong mga email address guys, no? Alam nyo nang fill upan yung mga yan, yung mga ganyang details, alam nyo na yan. Installed application, kailangan permission, agree ka lang dyan guys, agree ka lang dyan, basta ang sinasabi ko sa inyo, kailangan malinis yung phone na gamit nyo para for security, hindi kayo nako-compromise. Yan. Job type, syempre ang pinili ko guys is self-employed. Yan, self-employed, pili lang kayo dyan guys. And ang nilagay kong monthly income ko guys is 30,000. Kahit ilagay nyo dyan 100,000 guys, hindi naman siya nanghihingi ng payslip, yan. And then, yan nga ang pinili ko, 5th and 25 of every month. Ilang years na daw ako sa length of employment sa business ko or sa work nyo. Ang nilagay ko po is 10 years kasi more than 10 years na po yung business ko. Tapos kailangan, pero optional naman to guys, so optional info to get a higher loan. Syempre nagbigay ako guys ng dalawa pang additional cellphone number. Pero ito guys, totoo na to kasi personal cellphone number ko na to guys. Number sa business ko tsaka personal number ko naman. Dito lang ako nag-joke guys. Binigyan ko na naman siya ng 5 reference na nasa phone book ko nung panahon pa ng hapon guys. Kasi guys, ayoko talaga magbigay ng yung mga legit na cellphone number ng mga kakilala ko kasi magkaroon man ako ng problema dito, syempre ayoko ring mandamay. Pero may awa naman ng mahal na Panginoon guys, hindi tayo pababayaan pagdating sa mga ganito. Kayanin nating harapin ang ating obligasyon, di ba? Yan nga guys, for 5 reference number, talagang totoo to guys, nagbigay ako ng mga reference number na nasa phone book ko nung panahon pa ng hapon. Ito, kailangan mo nang mag-selfie, bawal ang any kind of accessories, alam nyo na yan. Ang ginamit kong ID guys is, bilisan na natin guys, 2 minutes na lang ha. Ang ginamit kong ID guys is postal ID, so pinicturan ko yung harap ng, ayan nga yung mga ID nga, kailangan guys ha, papakita ko sa inyo yung mga kailangan ng IDs, para magkaroon kayo ng idea, yan, nakalagay dito na high credit daw ang postal card, passport, national PhilSys, PRC, SS, UMID, yan, high credit daw yan guys. Pero marami ka pang mapagpipili ang ID dito, yan. Yan. Hindi auto-detect yung mo guys, yung info mo sa ID, so kailangan manually mo pa siyang i-enter ulit after mong picturean yung front and back ng ID mo, and double check mo na rin. Halimbawa, postal ID, kailangan pa yung letter sa dulo guys. Ayan, may naman siya, may instruction naman siya. Tapos in-review na, pagka-submit ko guys nung ID info ko, in-review na siya. Wala pang 3 minutes, may result na guys, na approve ako sa 1,500. And then sa 1,500 nga guys, pwede kang pumili ng 1 term or 2 terms, 1 term or 2 15 days guys. Sa pag pinili mo yung 1 term guys, 1 term of 15 days guys, is meron kang overall charges na 315. Pag mabilisan na lang to guys ha. Pag pinili mo naman yung 2 terms guys, pag pinili mo yung 2 terms is meron kang overall charges na 540. So
Sa ano guys, sa pag 2 terms guys, sa first terms is 1,019. Ang principal daw is 750, ang interest daw is 22 per day siguro to. Service fee is 247, napakamahal ng service fee guys. And then so ayun guys, naubos yung oras, talagang no choice ako, talagang hahaba tong video na to. Sa ituloy natin guys, sa dahil 2 terms nga ito, kung pipiliin mo ang 2 terms ay sa first term meron kang 1,019 nababayaran sa unang 15 days. Ang principal niya is 750, ang interest is 22 per day siguro to. Service fee is 247, medyo mataas guys. Sa second term mo is, halimbawa ito, June 3 nga yung nag-apply ako guys, June 3 ako na-approve. And ang first term repayment ko is, kung i-avail ko yung 1,500 guys is sa June 18. Ang second repayment ko guys is July 3. July 3, 15 days nga siya guys. And sa second term guys is 1,021. Ang principal is 750. Ang interest daw is 23. Ang service fee is 248. Guys, hindi pa ako masyadong bihasa pagdating sa mga pag-calculate ng mga ganitong interest. Kayo nang bahala mag-adjust guys ha. Oo, interest 23. Hindi naman kasi kung per day ba yan, per day siguro. And then, kailangan natin pag-aralan paano mag-calculate ng mga ganyang interest. Ito guys, sa total cost, may mga breakdown naman siya guys. Kaya bago mo i-avail yung offer sa'yo, pwede mo naman talaga siyang pag-isipan. So, dito interest 45 pesos, service fee 495, total 540. Yan na yung 2 terms guys, yan yung 2 terms. 495 yung service fee, grabe no? Sa pagka ganitong mga loan platforms, maglaan tayo ng kahit konting oras, kahit pahapyaw lang sa pagbabasa ng loan agreement guys, para pagdating ng hindi tayo nagugulat no. Dito nalalaman nyo yung kung malinis ba yung breakdown nila, malinis ba yung system nila, wala yung mga error kasi kung malinis yung mga breakdown nila, yung mga pagdating sa loan agreement, masasabi mong medyo legit naman siya guys. Oo. Diba? Importante kahit paano guys, kahit konting oras lang maglaan tayo, kahit pahapiyaw lang na pagbabasa guys, para naiintindihan natin bakit ganito na overdue lang ako ng ilang araw, bakit ang laki-laki na, para hindi tayo nagugulat guys, di ba? Para aware na rin tayo guys na kailangan nating magbayad on time, on or before due date. Huwag tayong nagpapa-overdue guys, para iwas additional charges na rin. So yun lang naman guys, sabi ko nga sa inyo, si FT Lending ay katulad ni PXT na nanghihingi rin ng 5 reference number. Kung matatandaan nyo guys, nagbigay lang ako ng 5 fake reference number kay hindi naman fake yung guys, mga nasa phone book din naman yung mga yun, kaso nga lang nung panahon pa ng Hapon. Yes, panahon pa ng Kastila at panahon pa ng Hapon. Yung mga contact na nasa phone book ko guys, yun ang binigay ko kay PXT. At ganun din ang ginawa ko dito kay FT Lending, dahil nga para sa akin di ko kailangang magbigay ng napakaraming reference number, dahil hindi naman ako walang hiyang tao guys. Pagdating sa mga pagbabayad, kung papatulan ko yung ganito, sigurado naman na mapapakinabangan ko tong perang to, nasa sa akin na lang yon. Pero dahil nag-agree naman ako sa mga terms nito, dapat lang na bayaran ko halimbawa. Pero hindi ko pa naman siya ina-avail guys, kaya yung mga ganito guys, talagang pinag-iisipang mabuti guys, okay? So yun guys, naputol yung aking paggawa ng video dahil may kumatok sa gate. Tapos naman na guys yung aking pagpapaliwanag. Yun lang naman guys, na gusto ko lang naman kayong mabigyan ng kaunting idea guys, na pagka ganitong mga loan platform at nanghihingi ng napakaraming reference number guys, diskartehan nyo na lang. At kung kayo naman guys is magbasa-basa rin ng terms and conditions nila, pag yun naman ay naintindihan mo at nag-agree ka, you should be aware to the consequences, di ba? Na nag-agree ka, gusto mong kunin niya ang offer sa'yo, ibalik mo, ibibigay nila ang sa'yo ng maayos, ibalik mo rin ng maayos, ganun lang din yun guys. Pagdating kasi sa terms nila guys, is nandun naman naka-indicate naman doon guys na na may mga late penalties ganyan, late fees ganyan. Dapat maging aware tayo sa mga ganun, para hindi tayo nagugulat na pag now overdue is lumalaki yung ating bayarin, no guys? So ganun lang pala kadali guys mag-apply sa mga loan platforms na ganito. Nakita niyo naman yung diskarte ko guys, 'di ba? Sabi ko sa inyo, pwede kayo hindi naman sila nanghihingi ng guys. Hindi naman sila nanghihingi ng proof of income. Kahit magkano ilagay niyo diyan guys, para lang ma-approve kayo. Maglagay kayo diyan guys 25k, 30k. Hindi naman sila nanghihingi ng proof of income. But be responsible lang talaga guys ha. Kung mangungutang tayo, dapat marunong tayong mangutang, marunong tayong magbayad guys ha, para hindi nasisira yung ating pangalan, lalo na yung personal information natin is binibigay natin sa kanila. Mas maganda pa rin na inaalagaan natin guys yung ating pangalan, yung ating dignidad ba. Yes. So
So hanggang dito na lang guys, sana kahit pa paano nakapagbigay ako ng kaunting tips and ideas and awareness. Until my next video, see you guys. Please follow na guys ha. Don't forget to follow my accounts na guys and subs na to my channel guys, and I'll get back to you. I'll do the same to you. That's 100% promise and legit. Ingat po kayo.